Hi, magandang gabi po sa bawat isa sa Google Meet at sa Facebook Live po. Ito na naman po tayo and this is the special day that the Lord has made. Okay? Ito po yung isa sa pinaka-special na araw. Bukod sa Christmas, ito po ay kinememorate ng mga Christendom, the whole Christendom o mga Kristiyano sa buong mundo. Yung resurrection of the Lord Jesus Christ. Happy or a blessed resurrection day po sa bawat isa po sa ating narito. Palakpakan nga po natin ang Lord. Amen. Pwede bang makahingi ang Diyos ng pabor sa atin ngayon? Okay, di ba? He is the one who first loved us. Siya yung unang nagmahal sa atin eh. So, in our own special way naman po, ilagak po natin ang pagtitiwala natin sa Kanya. Okay? Hindi lang naman every Easter, hindi lang naman every Lent or mahal na araw, kundi every day of our lives talaga, we should give Him our full gratitude. Amen. Dahil sobra talaga na grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. According to this message just a while ago, na talagang dumating sa punto na talagang inialay ni Jesus Christ ang kanyang buhay. Okay, and without any hesitation too, or as well, talagang sobrang binigay niya yung pagmamahal niya para sa atin. So, without much ado, let's go to our topic for today. At pinamagatan kong meron kang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli. Okay, sabihin mo, meron kang kapangyarihan o meron akong kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli. Praise the Lord. So, bakit naman nadamay ako, Pastor Jim? Bakit nadamay tayong lahat doon? Bakit tayo merong kapangyarihan na magkabuhay na magmuli? Di ba dapat si Jesus Christ lang naman yon? Okay, yung merong kapangyarihan, siya'y nabuhay na magmuli. Okay? Meron siyang resurrection power. So, alam nyo, hindi lang naman si Jesus Christ ang tutukuyin ko ngayong gabing ito sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Okay? Dito, malalaman natin o pag-aaral natin ngayon kung paano magkakaroon ng kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Ano niyo mga kapatid, nang binigay mo ang buhay mo kay Kristo, when you gave your life to Jesus, as your Lord and Savior, bigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan ng higit pa kaysa sa anumang kapangyarihang haharapin mo. Okay? Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 11, ang kapangyarihang ding bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nabubuhay sa loob mo. So, what you mean to say, Pastor Jim? Yung bumuhay kay Jesus Christ 2,000 years ago, siya rin yung kapangyarihang nasa akin ngayon? Totoo ba talaga to? So, yes. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 verse 11. Ang kapangyarihang ding bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nabubuhay sa loob mo. So, di ba, nung tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, siya ay nanahan na sa buhay mo. Okay? Nanahan ang Holy Spirit sa puso mo. Kaya meron tayong kantang, banal mong tahanan. Loobin mong ako'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. So, nung si Yesu Kristo ay namatay, yung siyatawag na resurrection power, iyon po yung Holy Spirit. Yun din yung makapangyarihang Holy Spirit din ang nag-incarnate o ito rin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang makapangyarihang Holy Spirit, He is also God. Okay? Diba? We're serving one God, pero may tatlong bahagi. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, nung sinabi ng archangel
kay Mary na ikaw ay magkakaroon, ikaw ay lulukuban, di ba, ng Holy Spirit. Lulukuban ka ng banal na kataas-taasang Diyos. At ikaw ay maglilihi at manganganak. Okay? Yun nga yung si Jesus. So, yun yung the same na power na kung saan na-impregnated si Mary, bagamat siya'y virgin, is bagamat hindi siya nakakakilala ng lalaki, yun yung the same power, the same Holy Spirit na bumuhay kay Jesus Christ sa mga patay. So, ito yung the same Holy Spirit, okay, na nasa atin ngayon mga kapatid. Kaya nga sabi sa Bible, greater is He that is in us than He who is in this world. Amen. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Diyos. Praise the Lord. Shout out kay Sir John. Nandito pala si Sir John. Okay, si best friend Janet. Si Mami Ferlitz. Okay, Sister Grace. Si Sister Annabelle. Sister Annabelle. Okay, si Tita Mila sa Pampangasinan. Shout out sa inyo. Praise the Lord. So, hindi tayo nabubuhay na laging, kaya hindi na tayo mabubuhay ngayon na laging umaatras sa takot. Hindi na tayo nabubuhay ngayon na laging ang ating agam-agam o ang ating saloobin is, I'm such a loser. No, hindi na ito yung punto sa buhay natin dahil si Jesus ay nabuhay na magmuli. Sabi nga sa Bible, kung si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli, tayo na ang pinakakawawang mananampalataya. Bakit? Kasi nanampalataya ka sa isang Diyos o sa isang nilalang na hindi naman, wala namang kapangyarihan. Di ba? Hindi naman siya talaga Diyos. Peki siya. So alam nyo, nung nanonood ako sa YouTube about sa bansang Israel, okay, merong isang reporter na nagtatanong, do you know Jesus? Yes, he's just a minor prophet. May nagtatanong pa siya, kilala ba si Jesus? Yes, he's probably a good person. Okay? Kilala ba si Jesus? Tinanong din niya, yes. Kaya lang si Jesus, siya'y namatay. At sinasabi ng mga alagad niyang siya'y nabuhay na magmuli. Pero ang totoo nun, ninakaw lang yung bangkay niya doon sa libingan. Okay? So, isang pawang kasinungalinan o isang malaking kasinungalinan yung pinangalat ng kanyang mga alagad ni Jesus ay nabuhay na magmuli. Pero ang totoo noon, di ba? Si Jesus ay talagang nabuhay na magmuli. Hindi na tayo kawawa. Kasi ang pinapanampalatayanan nating Diyos ay hindi patay na Diyos. Siya ay isang buhay na Diyos. Palakpakan nga po natin ang malakas ang ating Panginoon. So ngayon, mga kapatid, I just want to encourage each and one of you here. Okay? Yung kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nabubuhay ngayon sa loob mo. Ikaw yung banal na tahanan ng Diyos ngayon. Kung noong Old Testament, ang Diyos ay nanahan doon sa temple sa Jerusalem, sa Israel, pero ngayon, tayo na yung banal na tahanan ng Diyos. And greater is He, mas makapangyarihan ang Diyos, na ang Holy Spirit na nasa atin ngayon kaysa sa sanlibutang ito. Marami mga Kristiyano, sad to say, is hindi nila alam ang katotohanan ito ng salita ng Diyos. Many Christians nowadays are living in fear, in dilemma, in confusion, in limbo. Okay? Marami sa kanila yung mga nalilito. They don't know kung ano ba talaga sila. Kala nila once they're living a miserable life, they're always such a loser. But we beg to disagree. And the Bible beg to disagree, mga kapatid. Ang katotohanan talaga,
we are an overcomer. Okay? We are more than conquerors because of the Lord Jesus Christ, because of the risen King. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Amen. Kaya hindi na tayo dapat nabubuhay na lagi na lang umaatras sa takot, na lagi na lang meron tinatawag na loser mentality. Yung victim mentality. Okay? Pastor Jim, napakalaki ng problemang ito. Hindi maganda ang kalusugan ko kasi many people are against me. I think I'm against, the whole world is against me. Okay? Pinapasama ako, wala akong laban sa kanila kasi they're much influential persons or people. Sila na lagi ang laging llamado, ako na lagi yung dehado. So, karamihan kasi sa atin ay naniniwala, di ba? We believe that Jesus Christ ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Amen. Do you believe that? Siya yung makapangyarihan. Dahil siya ay Diyos. He is an all-powerful God. Ngunit ito ang sinasabi ko sa iyo ngayon, mga kapatid. Sabi rito ng Diyos, iniligay ko ang parehong kapangyarihan sa iyo. Ang kapangyarihan na kay Kristo, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo, kapatid, I'm telling you right now, nasa iyo ngayon yon. You don't need to live a defeated life. You don't need to live na maging talunan sa buhay. Okay? Because you have the resurrection power of the Lord Jesus Christ. You have the Holy Spirit. The same Holy Spirit that incarnate Jesus Christ. Nilukuban si Maria. Bagamat siya'y birhen, pero because the Holy Spirit's power is so powerful, kaya yung mga imposible ay nagiging posible. And even Jesus Christ, when He died, after 3 days, He rose up from the dead. And He's alive. Ito ay isang kapangyarihan, yung tinatawag na resurrection power, mga kapatid. Ito yung power, ito yung isang kapangyarihan na napakalakas, na kahit ang kamatayan ay kayang daigin ito. Kaya nga sabi nga sa Bible, where is your sting, O death? Nasaan ang kamandag mo o kamatayan? Sapagkat mga kapatid, napagtagumpayan na. Because of the resurrection power of the Lord Jesus Christ, is napagtagumpayan na niya ang kamatayan. At maging tayo ay ganun din. Bagamat in our lives, okay, makakaranas tayo lahat ng kamatayan, and we're very much aware of what happened sa mundo natin ngayon. Diba? Nakita mo, mga sikat na tao, okay, they ended up, wala na sila sa mundong ito, namatay na sila. Okay, yung iba pa, galing kami kagabi sa isang kapatiran, tatay-tatayan ko yon, si Second Lieutenant Oscar Natividad, si Tatay Oscar is 85 years old, is namatay na rin siya. So, yun yung nag-encourage sa akin, yung tatay namin sa pananampalataya. Ngayon, alam nyo, so anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng isang Kristiyano? Yung pag sinabi sing Kristiyano, they are followers of Jesus Christ. An ardent, devoted followers of Jesus Christ. Sa mga hindi naman talaga sumusunod kay Kristo. Yung mga atheists, yung mga walang hindi sumasamba sa buhay na Diyos. So what's the difference between them? Okay, there is a big difference. Sinasabi ko na sa inyo mga kapatid. Okay? Ang pagkakaroon ng eternal life, ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan, ay hindi ito nakabase sa pagiging mabuting tao mo. Kasi kung nakabase ito sa pagiging isang mabuting tao mo, so, mga kapatid, sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of the Lord. Lahat ay lumihis ng landas. Lahat ay nagkasala. So, sa kalagitnaan natin, walang magsasabing, I'm perfect. Hindi ako nagkakasala.
Si Jesus Christ lang yung perfect at karapat-dapat nating tagapagligtas. Dahil siya'y hindi nagmana ng kasalanan. Okay? Tayo kasi, tayong mga pinanganak, we're born sinners. Bata pa lang tayo, is meron na tayong taglay-taglay na sinful. Okay, meron na tayong kasalanan ng namana mula pa kay Adan at kay Eva. Pero si Jesus Christ ay namumukod tangi. Siya ay walang kasalanan dahil hindi naman siya nanggaling sa tao. Okay, nilukuban siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, yung resurrection power of the Lord Jesus Christ, ito yung kapangyarihang napakalakas na as I told you earlier, na kahit ang death, kahit ang kamatayan, ay hindi kayang daigin nito. Hindi niya nadaig si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli. Kaya nga sabi sa Bible, to those who believe in the Lord Jesus Christ will inherit eternal life. So may condition mga kapatid. Ang sabi doon, you need to believe in the Lord Jesus Christ. You need to accept Him as your Lord and Savior. So, yun ang kailangan mga kapatid. Okay? At ano pa? Ano pa yung kapangyarihan na napakalakas ng resurrection power of the Lord Jesus Christ? Ito yung isang kapangyarihang napakalakas that even the power of darkness is no match for this power. Yung kapangyarihan, tandaan natin, Satan is real. The demon spirits are real. They are totoo sila. It's sinasabi iyon ng Bible. And then merong isang Satanist sa Alaska. Sa Alaska siya. Siya yung high priestess o mataas na babaeng pare ng mga Satanista doon sa lugar sa Alaska. Tapos sabi niya, kinukwento niya na okay, yung pananampalataya nila kay Satan ay minanapan nila sa kanilang tatay. Yung tatay niya is napaka-powerful at yung tatay niya is nakakayang himiwalay sa kanyang katawan at pumunta doon sa mga bahay ng mga bawat pamilya sa lugar nila. Ganun pala ang ginagawa nila. Tapos siya, ganun din, namanan sa tatay niya yon. Nagkaroon siya ng tinatawag na astral projection. Inantawag nila ron. Humihiwalay ang kanyang espiritu sa kanyang katawan at pinapupunta sinasamahan sila ng demon spirit para i-curse yung iba't ibang mga pamilya. Kaya tayo dapat magbantay po tayo mga kapatid. Okay, sabi sa Bible, Ephesians chapter 6, we wrestle not against flesh or blood. Ang kalaban natin ay hindi mga binubuo o mga taong binubuo ng laman o dugo. Ang kalaban natin is mga principalities, powers of darkness, principalities in the air. So, sino yung tinutukoy na yun? Yun si Satan at yung mga demon spirits. So, ang sabi nung high priestess ng Satanism is minsan nagpunta siya doon sa isang bahay at sabi niya, nakita niya yung isang pamilya at merong isang grupo ng mga kabataang nandoon. Kaya lang hindi siya makapasok, sabi niya. Sabi niya, alam niyo ba kung bakit hindi ako makapasok? Nakita ko sobrang nagliliwanag lahat ng tao doon sa bahay na yon. At ako ay nasisilaw. Yung pala, yung katulad nating ginagawang Bible study ngayon, yun pala yung ginagawa ng mga tao doon sa loob ng bahay. Hindi siya makapasok. At takot na takot siya, nasisilaw siya. So, ano ang sinasabi ko rito mga kapatid? Kasi yung mga taong yon at maging tayo is we have the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Kaya nga sabi nga sa Bible, sinabi ko kanina, that greater is He, yung resurrection power, yung Holy Spirit that is in us than He who is in this world. Mas makapangyarihan siya na nasa atin kaysa sa kapangyarihan ng kadiliman at maging kapangyarihan ng kamatayan. Nga rito ang susi. Pastor Jim, sige, naniniwala naman ako, nanampalataya naman ako na
ang resurrection power ng Lord Jesus Christ, the same resurrection power na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay, ay nasa akin ngayon, nasa loob ko. So, ano ang gagawin ko? Kasi parang, as of now is, I'm still weak. Until now is, I am powerless. Until now is, I'm intimidated. So, ano ang dapat kong gawin to? Narito ang susi, mga kapatid. Please listen to me carefully. Narito ang susi. Para ma-activate ang kapangyarihang ito is, what you need is only believe. Kailangan mong maniwala. Kapatid, please listen to me carefully. You need to believe. Kailangan mong maniwala na nasa iyo ang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, I just want to ask you, nananampalataya ka ba ngayon na nasa iyo yung resurrection power of the Lord Jesus Christ? Amen po ba? Amen. Mga kapatid, kailangan mong maniwala sa oras na ito. And magkaroon ka ng bagong perspective, magkaroon ka ng bagong kaisipan, na hindi ka talunan, you're not a victim, hindi ka mahina, meron kang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Hindi mo na kailangan tumakbo sa iba't ibang klase ng laban sa buhay. Ang kailangan mo is, you should be strong. You should be courageous. Kailangan mong manindigan and fight the good fight of faith. Mga kapatid, 2,000 years ago, the battle has won na buhay na magmuli ang ating Panginoong Kristo. Palakpakan naman natin siya. Praise the Lord. Amen. Hindi na tayo kailangang lalambi-halamyapang mga Kristiyano. So pagka dumarating at ang iba't ibang mga problema, iiyak-iyak, hindi na malaman ang gagawin, kumakapit na sa patalim. Pero bakit kumapit ka sa patalim? Bakit hindi ka mangunyapit sa Diyos? Amen. Nandiyan ang Diyos, mga kapatid. Hindi kanya iiwanan at kailanman ay hindi kanya pababayaan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Nandiyan si Rebe, nandiyan si Jethro. Praise the Lord. Glory to God. At alam nyo, may kukwento ko sa inyo. Noong 1930s, ang Russia po is dating imperial, may mga hari sila, monarchy, pero ngayon is communist Russia na sila, komunista na po sila, di po ba? Pero noong 1930, when there's still, inirecruit nila ang mga tao para maging komunista ang lahat. Kasi noong mga panahon ng kaharian, may mga emperor sila, ng kingdom nila, is ang mga tao doon ay they're born Christians or predominantly Catholics or Protestants. So ganun ang pananampalataya ng mga tao. Ngayon may isang leader na atheist na sinabihan ni Lenin, na yung leader noon ng komunista sa Russia, na pumunta ka sa iba't ibang lugar at yung sabihin mo yung ating ideology. Kapag ka natanggap nila yung ideology natin, yung communist ideology, they are willing to die for that cause. Alam nyo, may isang leader na hindi naniniwala sa Diyos. Ang dami-daming taong nag-gather nila, millions of people, tapos nagsalta siya sa big stage. Ang sabi niya, sa gitna ng napakaraming taong iyon, pilit niyang sinasabi na hindi dapat kayo maniwala kay Kristo. Dahil siya ay namatay at nanatiling patay. Sino dito ay naniniwalang nananatiling patay si Jesus? Walang nagtaas ng kamay. Walang sumasagot sa maraming tao. Di ba si Jesus ay patay? Patay siya, huwag kayong maniwalang siya'y nabuhay na magmuli. Ngunit walang sumasagot sa maraming tao. Pero, bigla na lang nagulat ang lahat. Merong isang taong ang lakas ng loob na umakyat sa
sa entablado. At biglang sumulpot, umakyat sa entablado at nagsabing, "Huwag kayong maniwala sa taong ito. Si Jesus ay nabuhay na magmuli. Si Jesus ay nabuhay na magmuli." Sumisigaw siya, "Si Jesus ay nabuhay na magmuli." Biglang nag-react ang mga tao at sabay-sabay na nagkaisang, hindi patay si Jesus ay nabuhay na magmuli. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Kahit anong gawin ng mga maling ideologies na yan, kahit anong gawin nila, minsan sinubukan nilang sunugin ang Bible. Sa China, they're destroying many churches nowadays. Pero, hindi na alam, sinira nila yung Bible, pero hindi nila alam, ang salita ng Diyos ay nasa puso, nakakintal na sa puso ng mga Christian Chinese. Okay, memorize nila halos yung Bible. O sabi, Reben, ikaw memorize mo yung Genesis. Okay, Sir John, memorize mo yung John, di ba? Reben, memorize mo yung Revelation. So, kanya-kanyang toka sila. Kaya pagka nagkaroon ng underground church, di ba, sa China kasi nagpupunta kami, okay, bawal talaga yung magkatipon. Kasi nag-mission kami dati doon ni Pastora Gemma when we go to China. Okay? Nag-mission kami roon, talagang hindi ka pwedeng magkaroon ng kahit ilan lang kayo nagkakatipon. Sisitahin na kaagad kayo ng mga pulis doon. Sobrang higpit talaga nila. At yung mga churches doon, yung iba pinapayagan nila yung mga pastor, pero yung lahat ng ituturo ng pastor, pinifilter nila. Sinasala nila. At tinuturuan nila yung pastor na, no, hindi mo kailangan to, hindi mo kailangan ituro ito. So ngayon, pagka nagturo yung pastor, binabaksak nila yon. Sinisira nila yung simbahan. So that what happened in China ngayon. Kasi ang China kasi it is a komunista siya. Mga kapatid, kahit anong gawin nila, kahit sunugin nila ang Bible, kahit ipakulong nila ang mga Kristiyano, kahit pugutan nila ang mga tao ng ISIS, di ba? Makita mo sa YouTube. Okay, meron ng kaibigan na nagtatrabaho sa isang BPO nang pinifilter nila yung YouTube, yung mga content noon. Talagang sabi nila, kada linggo raw nagpapapsychiatrist sila and psychologist. Bakit? Kasi kapag pala ipifilter mo yung YouTube, ina-upload doon yung mga Kristiyano na pinupugutan ng ulo. Talagang nakitang-kita talaga nila yon. Kaya sa YouTube, hindi ka basta-basta hindi ka basta-basta, syempre, di ba, lahat naman may cellphone, hindi ka basta-basta mag-publish doon ng kung ano-ano. Kasi mayroong mga taong magpi-filter noon at aalisin yon sa YouTube. Mga kapatid, nung mag-react ang mga tao, nung nagsasabing si Jesus ay patay, hindi siya buhay. Pero nung mayroong isang tao nagsabing hindi, buhay si Jesus, siya'y nabubuhay magpakailanman. After 3 days, siya'y nabuhay na magmuli, saka nag-react yung mga tao. Mga kapatid, ikaw, pag sinabing si Jesus ay patay, pag sinabing si Jesus ay hindi Diyos, anong gagawin mo? Para ka bang baka na sasabihin mong oo nga? Oo nga? Oo nga? No. Sabi sa Bible, we have to fight the good fight of our faith. Kailangan nating manindigan. Sa mga panahon na ito, okay, we need to stand up. We need to stand up for Jesus Christ, for the cause of Jesus Christ. Amen? Kailangan makilala ng mundo that we are the light and the salt of this world. Kasi ang mundong ito is masyado ng bulok ang sistema. Even masyado ng politicizing, sobra na yung graft and corruption in the government. So, ang mga Kristiyano, ng mga tunay na anak ng Diyos, we should stand up. Nag-stand up tayo for what is right. Ngayon, sinusulong ngayon, di ba? Sinusulong ngayon sa Kongreso yung yung tatabag na SOGI bill. Di ba? Yung magkaroon ng magkaroon ng maikasal na rin yung mga yung same sex, di ba? Pero ang bansang Pilipinas, we are predominantly a Christian nation. We are the only Christian nation in the Far East, mga kapatid. And we should
stand for what is right. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, how are you reacted when someone around you is saying that Jesus Christ is dead and remained on the grave? Ano ang reaction mo? No, hindi pwede. Si Jesus ay namatay, pagkaraan 3 araw, ay nabuhay na magmuli. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, gusto bang ma-activate yung kapangyarihang napakalakas dyan sa sarili mo na nasa loob mo? Ang kailangan mo lang, kapatid, only believe. Ang kailangan mo lang, kapatid, kailangan mong maniwala. Praise the Lord. Sabihin nyo nga, kailangan kong maniwala. Kailangan mo maniwala. Na hindi ako talunan. Na hindi ako talunan. Na hindi ako biktima. Na hindi ako biktima. I am more than conqueror. I am more than Ako'y higit pa sa mapagtagumpay. ako'y higit pa sa Ako'y laging kasama ako'y laging kasama sa parada ni Kristo sa parada. sa kanyang katagumpayan. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, kailangan talaga nating panindigan nito. Kailangan nating maniwala. We should change our perspective right now. Okay, na hindi ka, you're not such a loser. You should change your perspective right now that you are an overcomer. Mga kapatid, ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin ng buhay natin ay hindi patay na Diyos. Hindi siya mahinang Diyos. Hindi siya mahirap na Diyos. Kundi isang makapangyarihang Diyos. At siya'y buhay ngayon. Okay? Siya'y buhay at nasa kanang trono ng God the Father. At siya yung intercessor natin, siya'y nanalangin in our behalf. Tinuro ko ito nung Thursday, nung prayer meeting, na sinasabi ko, ano ba ibig sabihin ni Jesus Christ as our intercessor? Siya yung nagpe-pray in our behalf. Okay, siya yung nagpe-pray sa Diyos Ama. Bawa, may isang kapatid na nagkasala, okay, ang daming problema, siya yung siya yung mananalangin sa Ama, siya yung mamamagitan, sasabihin niya, Diyos Ama, naranasan ko kung paanong mahirapan din sa mundong ito. Naranasan ko ang iba't iba ring mga problema. Naranasan ko yung iba't ibang mga oppositions in my life. Pero, napagtagumpayan ko ito. Ama, tulungan mo po ang anak kong ito na labis na nahihirapan ngayon. Palakasin mo siya. Bigyan mo ng kasagutan ng kanya mga problema. Alam nyo, ganun ang ngayon ang role ng ating Panginoon Kristo doon sa langit. Mga kapatid, ang kapangyarihang ito is kailangan mo lang maniwala. Ito ay isang kapangyarihan na napakalakas. Ulitin ko, na kahit ang kamatayan and the power of darkness is no match for this power. At meron kang kapangyarihang ito na pinagkaloob sa iyo ng Diyos ngayon. Mga kapatid, ang sabi ni Jesus, the prince of this world comes, but he has no power on me. So alam niyo mga kapatid, ganun din sa atin. Walang kapangyarihan ang kaaway sa atin. Merong isang kwento. Siya'y naglalakbay. Ngayon, sa kanyang paglalakbay, sinabihan na siya. Okay, nakakabayo siya. He was in horseback riding. Okay, at nagtatravel siya sa isang steep na lugar, sa isang magubat na lugar. Ang sabi niya, huwag ka na dyan magdaan. Okay, sabi niya, hindi, dito ako magdadaan kasi ito yung shortcut eh. Kasi kung magdadaan ako sa ibang lugar, it will took me 3 hours. Samantalang ito, 1 oras lang ang gagawin ko. Pero sabi ng mga tao, maraming mga ahas dyan. Maraming mga cobra dyan, mga king cobra pa. Sabi niya, hindi, sasamahan ako ng Diyos. Sabi ng tao, he's a Christian. Totoo pong nangyari ito. Kasi ngayon sa kanyang paglalakbay is malayo pa lang is yung kabayo is ayaw nang tumuloy. Sabi niya, inahampas siya yung kabayo. Sabi niya, ba't ayaw tumuloy ng kabayo?
yung pala, nakikita ng kabayo na mayroong nakaharang na king cobra na 10 feet long doon sa kanyang dadaanan. At hindi naman siya pwedeng pumunta sa kanan o sa kaliwa. Pag pumunta siya sa kanan, bangin. Pag pumunta naman siya sa kabila, is napakadawag at mas marami pang ahas na nandoon. Ngayon, bumaba siya kasi ayaw tumuloy ng kabayo. Takot na takot yung kabayo. Sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, I have the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Kino-confess niya yun sa sarili niya. I have the power. I have the power, that resurrection power of the Lord Jesus Christ. Kaya, habang inuusal niya yon, is kumuha siya ng isang malaking bato. Kaya sabi niya, okay, babatuhin ko, hahampasin ko ng bato ang ulo ng ahas para siya'y mamatay. Pero nagulat na lang siya. 10 feet yun, natakot pa rin siya in real life. Talagang makita mo, ang laki-laki eh. Pero nagtataka siya, hindi gumagalaw yung ahas. At doon sa ulo na ng ahas is nakakubli yon sa isang malaking bato. Nung hahampasin na lang niya yon, is nagulat siya. Yung ulo pala ng ahas ay sumabog na at meron ng taong nagpukpok ng malaking bato doon. At sabi niya, hallelujah, praise the Lord. Lord, thank you for your resurrection power. Praise God. Ngayon, ano yung sinasabi ko rito mga kapatid? Okay? Ang sinasabi ko rito mga kapatid, 2,000 taon na nakakaraan. Sabi nga ni Jesus Christ, dumarting ang prinsipe ng sanlibutan ito. Ang tinutukoy ng prinsipe ng sanlibutan ito is walang iba kundi si Satan, si Satanas. Sabi niya, dumarting ang prinsipe ng sanlibutan, but he has no power on me. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Dahil sabi sa prophecy noon, nung panahon pa ni Adan at ni Eva, ni Abraham, na hinula na ng mga propeta nung araw, na darating, okay, ang isang babae is darating na taglay-taglay sa kanyang sinapupunan, di ba? Yun nga ang Lord Jesus Christ, at yuyurakan ng babae kasama ang ating Panginoon Kristo yung ulo ng ahas. Alam nyo, ganun din sa buhay natin mga kapatid. Yung kaaway is wag mo masyado siyang intindihin. Sapagkat he's just like a roaring lion. Okay? Alam niyo po ba ang mga lion is kapag ka nakakasalubong ka pala ng isang malaking leon, okay, sa daan, is ang style pala na ginagawa ng mga tao is, lalo na wala ka na magagawa, hindi ka naman pwedeng, you cannot outrun the lion. Mas mabilis pa sa iyo. Kayang-kaya kang patayin nun. So, ang ginagawa ng iba, merong nag-testify na isang tao na huwag kang magpa-intimidate doon sa lion. Kapag ka nandyan ang lion, titigan mo siya an eye to eye. Kasi pagka ikaw ay natakot, tumakbo at inatungalan ka ng lion, siguradong isip ng lion, nasa mentality niya, kayang-kaya ko tong kalaban ko at natatakot siya sa akin. Alam niyo, ganun din ang kaaway. Okay? Ang kaaway is, he's just like a roaring lion seeking, gusto niyang maidibor lahat ng mga pwedeng matakot sa kanya. Umaatungal siya. Pero mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, that roaring lion, o ano man yung serpent na yon o snakes na yon, is they have no power or he has no power over me. Alam niyo, ganun din sa atin. Sabi nga sa Bible, sa Luke, ang sabi doon, we will trample on snakes and scorpions. Yuyurakan natin sila sa pamagitan ng ating mga paa. So, ganun din ang gustong mangyari ng ating Panginoon Kristo sa atin. Yurakan mo lang ang anumang mga problemang dumarating sa buhay mo. Put them underneath your feet.
Kasi maraming tao kapag dumarating, iba't ibang mga problema, hindi lang naman ito sa mga lions o sa mga snakes na pwedeng physically i-harm tayo. Yung mga problema kasi mga kapatid, minsan, we're just magnifying the problem instead of magnifying the bigness of our God. Amen po ba? Minsan tinitingnan natin, kayang-kaya tayong lamunin. Kayang-kayang kainin tayo ng nabuhalang problemang ito. Pero ang totoo, ang mga problemang ito is kayang-kaya nating gapiin. Kayang-kaya nating talunin mga kapatid. At kayang-kaya natin silang dalhin sa ibaba natin at yurakan at tapakan ang iba't ibang mga problema o mga physical harms or emotional stress or ano man yung mga problema natin sa buhay. Kayang-kaya natin silang itrample and put them underneath our feet, mga kapatid. Dahil inang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin, just maniwala ka lang that you have the resurrection power of the Lord Jesus Christ. So, yun mga kapatid. Tandaan natin, sabi nga ni Jesus Christ, I give you power over all the power of the enemy. Yung power na sinasabi ni Jesus Christ, yun yung resurrection power. Yun yung kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli. The same power na nasa Kanya ay nasa atin din. It's a resurrection power, mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ng malakas ang ating Diyos. Amen. And the good news today, katulad ng kinuwento ko sa inyo, the good news today is somebody has already gone down on our path and cleared it of everything. Diba? Papaluin na lang, hahampasin na lang niya ng bato yung ulo ng ahas, pero nagulat na lang yung lalaki. Meron na palang pumatay doon sa ahas. Alam nyo, ganun din ngayon sa buhay natin. We should not be intimidated by those problems that we think that might gulp us or kaya tayong lamunin, mga kapatid. The good news today is somebody has already gone down on our path and cleared it of everything that could harm us, and we have nothing to fear. 2,000 years ago, isinaayos na ng lahat ng lahat sa buhay natin ng Panginoon. Inayos na niya lahat, pinlansya na lahat, ang mga lubak-lubak, even the stumbling blocks, even yung mga, yung mga problemang darating sa'yo, yung mga future problems na darating sa'yo. Okay, naglatag na ang Diyos, naglatag na si Jesus Christ ng mga solutions sa mga problemang maaari nating kaharapin in the future. Ganon kadakila ang Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Lagi siyang merong nagbibigay ng way of escape. Sabi nga ng sabi sa Bible, okay, like a bird who has escaped from the trawler o sa isang bitag. So, ganun tayo. Bagamat may mga nakaumang na bitag ang kaaway sa buhay natin, pero hindi niya mamamatch yun, yung mga bitag na yun, mga schemes. Wala siyang magagawa. Kasi, okay, in advance, is binigyan na tayo ng way of escape ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan naman natin ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, when thoughts of fear, worry, and intimidation come, instead of dwelling on them, okay, getting worried, discouraged, just give the enemy the zero sign. Remind him that he has no power over you. Sabihin mo sa kaaway, you have no power over me. Wala kang kapangyarihan sa akin. Mga kapatid,
tandaan mo, okay, pinlan na ng Diyos ang buhay mo. Yung buhay natin ngayon, it is just a scripted na lang to eh. Nasa iyo kung kung liliko ka sa kanan o sa kaliwa. Pero kapatid, ang sinasabi lang naman ng Lord sa atin, because you have the resurrection power of the Lord Jesus Christ, tuloy-tuloy lang tayo sa daan papunta sa Kanya. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, huwag na tayong bumalik, huwag na tayong bumalik sa kasalanan, huwag na tayong limiko sa kanan at sa kaliwa. Sabi nga sa Bible, do not go to the right or to the left, but always hear the voice of the Holy Spirit in your life, saying, this is the way, walk in it. Ito yung gusto ng Holy Spirit sa atin ngayon, mga kapatid. Kung dati, ang buhay natin is ups and downs, napakaraming lows ng buhay natin, nadadapa tayo, pero alam nyo, mga kapatid, ang inaabangan ng Diyos, ang gustong mangyari sa atin, sa bawat pagkakadapa natin, is bumabangon tayo. Amen po ba? Amen. Bumabangon tayo. We came up even much more stronger and a better version of yourself. Mga kapatid, ano ba yung version mo sa buhay mo ngayon? Talunan, intimidated. Okay, ano yung nakikita mo sa sarili mo? What is your perspective in your life right now? Ano yung perspective mo? Ano yung mentality mo ngayon? Okay, victim mentality, loser mentality. Pero ngayon, sabi ng Diyos, kung gusto mong ma-activate ang resurrection power of the Lord Jesus Christ sa buhay mo, praise the Lord, is kailangan, mga kapatid, kailangan mong only believe. Kailangan mong maniwala na nasa iyo yung kapangyarihang ito. Maraming mga tao, okay, they're only, shout out to Rick, okay, to Da, yung kasama ko sa trabaho, yan si Jana, si Sir Jan, praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, maraming tao, they're only taken for granted yung resurrection ng Lord Jesus Christ. Parang inisip nila na, wow, it is just another one of the important event in the history of Christendom or Christianity, yung pagkabuhay na magmuli. Pero ngayon tinuturo ko sa inyo mga kapatid, hindi lang ito ordinaryong araw, hindi lang ito basta importanteng araw. Kasi sabi nga sa inyo, di ba? What if kung hindi nabuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo from the dead? Ano kaya, sabi sa Bible, kung hindi nabuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo, tayo na yung pinakakawawang believers. Tayo na yung pinakakawawang mananampalataya, mga kapatid. Pero, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo ay nabuhay na magmuli eh. Doon tayo eh. Siya ay nabuhay na magmuli. At yung mga nanampalataya sa Kanya, sabi nga ni Jesus Christ, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nanampalataya sa akin, ang sino mang nagtitiwala sa akin, bagamat sila'y mamamatay, ay muli kong bubuhayin. Palakpakan nga po natin ang malakas ang Diyos. Ang tawag po dito mga kapatid, blessed hope. It is our blessed hope. Kasi di ba, yung life natin dito, so ano ba, mechanical ba yung buhay natin dito mga kapatid? Are we only existing for existence ba rito? No, we're not animals. Okay? Ang buhay natin dito, hindi lang ito yung survival of the fittest. We're not only existing, okay, dito sa mundong ito. Hindi eh. We have a purpose-driven life. We have a purpose in life kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Hindi ba yung pinanganak ka, okay, probably you're born in the affluent family or you're born with a silver spoon in your mouth. O yung iba nabuhay sa mga barong-barong lang. Okay, mahirap lang. Yung iba nabuhay sa middle family lang, mga kapatid. So, after mong mabuhay, then nag-grow ka,
Yung iba hindi nakapag-aral, yung iba nag-aral. Tapos, ang buhay mo ba is, yung after gugulin mo, yung buhay mo rito is, ano yun? At the end, yung ang pupuntahan mo lang is mamamatay ka lang. Parang walang purpose, di ba? There's no purpose in life. Pero kapatid, hindi ka lang napulot sa tae ng kalabaw. Di ba, mayroong mga bata, Nay, tay, napulot lang daw ako sa tae ng kalabaw, hindi mo raw ako anak. No, hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Okay, nilikha tayo ng Diyos. God is the one who formed us in our mother's body. O sa tiyan ng nanay natin, siya yung sabi nga I have formed you in your mother's womb. I know you're coming in and I know you're going out. So, may plano pala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hindi lang tayo nakadesign dito sa lupa lang. Okay, nakadesign pala tayo para mapunta doon sa third heaven. Okay? Para mapunta tayo doon sa piling ng Diyos Ama na kung saan, mga kapatid, wala nang pagnenegosyo, wala nang pagko-call center, wala nang pagtatrabaho, hindi ka na kailangan pang magsunog ng kilay or mag-isip ng mga solusyon kung paano ka mabubuhay sa mundong ito. Sabi sa heaven, wala nang pagtatrabaho, wala nang pag-iyak, walang pagluha, wala nang mga problema. Hindi ka na nag-iisip ng Judith is coming. Naku, hindi na naman ako makakabayad sa Meralco. Mapuputulan na naman ako. Ang sabi sa Bible, kapag ka nasa heaven ka, is ang kaliwanagan ng Diyos ang tatanglaw doon sa langit. Hindi mo na kailangan pang mamroblema sa pagkain mo. Okay? Meron ka ng eternal life. Wala ka ng problema sa, lagi ka nalang magpapa-chemotherapy, magda-dialysis. Kasi, sabi sa Bible, meron daw 12 puno roon, na pagkapipitsan mo yung bunga, ito yung bunga na kung saan, okay, gagaling ka, your body will be well off, healthy, strong, it makes you strong, and it gives you eternal life. Mga kapatid, hindi ba kayo natutuwa? Hindi, Pastor Jim naman. Ayoko pa nang mamatay. Oo, kahit nandito ka sa mundong ito, yun naman ang pangako ng Diyos eh. Because of the resurrection power of the Lord Jesus Christ, okay, meron na tayong pag-asa, mga kapatid. Ang pinapatungkulan ko dito, mga kapatid, is because of the resurrection power of the Lord Jesus Christ, dahil si Jesus ay namatay, tayong mga nanampalataya, bagamat tayo mamatay, is meron tayong katulad ni Jesus Christ, okay na eternal life doon sa langit. Yung tawag doon ay blessed hope. Paano yun? Ayoko pang mamatay, Pastor Jim. No problem. Kahit ayaw munang mamatay, okay, so you still will be blessed by the Lord because of the resurrection power that is in you na binigay ng Lord Jesus Christ. Ano yung resurrection power na yon? So, sabi nga niya, kasama sa resurrection power ng Lord Jesus Christ is wala ka na sa sumpa ng sakit karamdaman. Okay? Hinango ka na sa sumpa ng kasalanan. Hinango ka na sa sumpa ng kahirapan. Ang sabi ng Lord sa iyo, ang pangako ng Diyos sa iyo ngayon, okay, habang nandito ka sa mundong ito, ang kailangan lang is maniwala ka. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka na nasa iyo yung kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Kapag ka naniwala kang nasa iyo ang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon sa Kristo, you will live a victorious life. Hindi, Pastor Jim, ano ba yan? Lagi bang victory? Wala namang problema. May mga problema ka, pero meron kang tinatawag na peace that passeth all understanding. Kapayapaang di malirip. Na kahit may problema ka, pero meron kang kapayapaan. Na alam mo naman na God is backing me up. I've got the heavenly backing. Okay, nandiyan ang Diyos na hindi ako iwanan, hindi ako babayaan. So, meron ka pa rin kapayapaan. Hindi, Pastor Jim, ibig sabihin, sa mundong ito, meron ding kagalakan.
ang gulo-gulo na ng mundo, oo. Ang tawag doon is exuberant joy. Hindi ito happiness kasi ang mga tao is, magkaiba kasi yung happiness sa joy. Magkaiba yung kasiyahan sa kagalakan. Kasi pag sinabing happiness is nakatingin ka kasi sa masaya ka kapag ka wala kang problema. Masaya ka kapag ka wala kang sakit karamdaman. Masaya ka sa buhay kasi wala ka namang ganong iniintinding problema. Paano kung may problema ka? Kasi inevitable naman talaga mga problema sa mundo, di ba? Paano kung may mga pagsubok kang nararanasan ngayon? So, masaya ka pa rin ba? Doon papasok ngayon yung exuberant joy na sinasabi. At tanging makakapagbigay lang noon is nandoon sa Galatians. Mabasa natin yon. Nagsabi doon, ang joy, ang kagalakan, ang kapayapaan ay mula sa fruit of the Holy Spirit. Galing sa Holy Spirit. Sino ba yung Sino ba yung bumuhay kay Kristo? Okay? Ang Holy Spirit yun, mga kapatid. Yung Holy Spirit ay nasa atin. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundong ito. Kaya dahil ang Holy Spirit ay nasa atin, ay meron tayong kagalakan sa gitna ng maraming mga problema sa buhay. Mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo, and that is the resurrection power of the Lord Jesus Christ, na bumuhay kay Kristo, is the same power, is isang napakalakas na kapangyarihan na kahit ang kamatayan and even the power of darkness is hindi makakaobra rito. And greater that is in you than he who is in this world. Palakpakan nga po natin ang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, para ma-activate mo, dito na po ako magtatapos, para ma-activate mo yung resurrection power of the Lord Jesus Christ that is in you, is kailangan mong maniwala. Mga kapatid, I just want to challenge you. Okay? Pag dumating ba yung mga problema, ganun pa rin ba sa dati ang mentality mo? Meron kang defeated mentality, a loser mentality, a victim mentality, or dahil naniniwala ka ngayon, kapatid, na ang resurrection power of the Lord Jesus Christ is in you, is ano ang magiging mentality mo? Okay? You are more than conqueror. Meron kang tinatawag na victorious mentality. Mga kapatid, ito ang gustong mangyari sa atin ng Diyos. Huwag tayong mabuhay ng talunan sa mundong ito dahil ang Diyos nating pinagkakatiwalaan ay nabuhay na magmuli. Siya ay isang mapagtagumpay na Diyos. And He has risen from the dead and He is alive. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Lord God, shall we bow down our heads and let us close our eyes. Lord God, we're very much thankful for the things, Lord, na Holy Spirit, sa tinuro mo sa amin, Panginoon. Napakabuting mo talaga, Panginoon, sa aming mga buhay. Holy Spirit, you are God. Just like Jesus Christ, just like God the Father is God, you are God as well, O God. You're God, you're our Lord. And Lord, thank you, Panginoon, thank you for the resurrection power. Nakala naming kay Jesus lang, si Jesus lang may taglay-taglay nito. Pinakita mo sa amin dito at pinaunawa mo sa amin, Lord. Sinok mo ito sa aming mga puso at sinulat mo sa tableta ng aming mga puso, Panginoon, na we have the same resurrection power. Yung resurrection power pa lang iyon, meron kaming kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa buhay namin, we're just only taken for granted. Yung kada taon, the whole Christendom are celebrating your resurrection power. Sometimes we're just laughing and ignoring yung napaka-importanting pangyayaring ito, 2,000 taon na nakakaraan. Pero ngayon,
Iniiba na namin yung perspective namin, Panginoon. Iniiba namin ang mentality, ang pananaw namin ngayon, Panginoong Diyos. From now on, hindi na kami kakapit sa patalim. Sa bawat problema, hindi na kami magtitiwala sa aming sariling lakas, sa aming sariling diskarte, sa aming sariling karunungan. Magtitiwala na kami sa iyo, Panginoon, because we have your resurrection power. The same power. Hallelujah, na kay Jesus, kaya siya nabuhay na magmuli, ay ang the same kapangyarihan na nasa amin, Panginoon. Hindi na kami tatakbo. From now on, Lord, hindi na kami tatakbo sa mga problema. Dahil meron na kaming tatakbuhan. Walang iba kundi ikaw, O Diyos. Ang sabi mo, Panginoon, malimutan man ng ina ang kanyang kalong-kalong na anak. Ngunit ang sabi mo, Panginoon, kailanman hindi mo ako makakalimutan. Kailanman hindi mo ako pababayaan, O Diyos. Kung sino man dito sa mga kapatid ko, Panginoon, na may mga problema sa pamilya, may problema sa trabaho, may problema, iba't ibang klase ng problema, pinansyal, maaring iba rito'y may sakit karamdaman, pangit ang medical report nila. Mga kapatid, sinasabi ng Banal na Espiritu sa iyo ngayon, you have that resurrection power. Meron kang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Ang kapangyarihang ito ay sobrang pinakamalakas sa lahat ng kapangyarihan, na kahit ang kamatayan, kahit ang sakit karamdaman, kahit ang kahirapan, ay hindi makakapanaig dito. Right now, because of that resurrection power that is in us right now, in the name of Jesus, sakit karamdaman, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Through that resurrection power of the Lord Jesus Christ, kahirapan, mawala ka sa aming landas. In the name of Jesus. Lord, ang sabi mo, one of your promises, Lord, says that we will see your goodness in the land of the living. That you have said na pupunta ka rito and you will give us a life unto the fullest. That surely love and goodness shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in your house forever and ever. From now on, Lord, we're changing our mentalities. From now on, we're changing our perspective. We are not defeated. We're not such a loser. We are not a victim, but rather we are an overcomer. Rather, we are victorious in the Lord of Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ. And you said in your word that we are always included as in your parade of victory. Kasama mo kayo lagi, Panginoon, sa parada ng iyong tagumpay. Kami mga mapagtagumpay, Panginoon, wala kang anak na Diyos, wala kang anak, Panginoong Diyos, na talunan. Wala kang anak na hindi nagtitiwala sa iyo. Wala kang anak na sakitin. Wala kang anak na mahirap sapagkat ikaw ay Diyos na mayaman. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. You are the God of impossibility. What is impossible to men, all things are possible to you. In the name of Jesus, lahat ng mga imposibleng pangyayari sa buhay namin, Panginoon, lahat ng mga imposibleng mangyari sa buhay namin, Lord, dahil kami naniniwala that we have the resurrection power of the Lord Jesus Christ, all those things which are impossible are now possible in the name of Jesus. Shall we raise our hands to God? Pwedeng magsabing, Panginoong Diyos, ako ay naniniwala. Nasa akin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Hindi na ako talunan ngayon.
Ako ay mapagtagumpay Ako ay mapagtagumpay. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. We have the resurrection power of the Lord Jesus Christ. And we're no longer to be to live a defeated life, but rather a victorious life. At tandaan natin, we have the heavenly backing. Okay, the full heavenly backing. Nandiyan yung backup ng Diyos sa atin, ng kalangitan. At sabi ng Diyos, though you walk to the fire, you will not be burned. That though you walk to the waters, you will not be drowned. For I am with you, thus saith the Lord. Shall we give our Lord our best clap of praise? Hallelujah. Praise the Lord. May I invite Sister Annabelle to lead us in our closing prayer. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Father God. And today, Lord, we're commemorating or celebrating your resurrection, Father God. Yung resurrection mo, Panginoon, ay napakagandang reminder, Father God, for every one of us, Panginoon. Yung sacrifice mo, Panginoon, napagtagumpayan mo, Lord, ang kamatayan, napagtagumpayan mo ang kasalanan, Panginoon. Inoffer mo yung sarili, Panginoon, for the forgiveness of our sins, Father God. Hindi mo kailangan gawin, Lord, pero pinatunayan mo, Panginoon, yung pagmamahal sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat, Father God. And itong resurrection na ito, Panginoon, is to show everyone, Panginoon, na you are indeed God, powerful of all things, Panginoon. Namatay ka, muli kang nabuhay, and you are alive. Amen. Ito ang malaking katunayan, Panginoon, proof na walang ibang mas makapangyarihan sa lahat, kundi ikaw lang, Father God. At ang iyong love sa aming lahat, Panginoon, ginawa mo ang lahat ng ito, Panginoon, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, para maging pleasing kami sa iyong as Panginoong Ama. Maraming salamat, Father God, and because of your sacrifice, because of this resurrection, Panginoon, we have hope, Panginoon, that in time, Panginoon, sa tamang panahon, when you come, Panginoon, we will be with you, Panginoon, in heaven. Maraming Amen. salamat, Father God, and all we have to do is believe, Panginoon, and Amen. walk with you, Father God. Maraming salamat, Father God, sa linggong ito, and as we walk through our lives, Panginoon, for the rest of the week, Father God, we surrender everything to you, Lord. Nawa ikaw po ang manguna sa buhay namin, Father God, Holy Spirit. Ikaw po ang gagabay po sa amin, Panginoon. Sa iyo po kami, Lord, magsisik in everything that we do. Sa lahat ng gagawin namin, gabayan mo po kami. Protect us from any harm sa lahat ng gagawin namin. Sa amin kami mapunta. Ang bawat isa, mga anak namin, Panginoon, sa work namin, Father God, ang mga estudyante, Lord. Maraming salamat, Father God. You are truly indeed our God, the most powerful of all things, our Creator. Maraming salamat for your love and for sacrificing yourself for our salvation. Sinusuko namin ang buhay namin ito for the entire week, Father God. Maraming salamat, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Sister Bella, and maraming salamat, mga kapatid. Yung mga kapatid sa Google Meet, please kindly stay po. Then we're going to talk about yung gagawin po natin. And sa Facebook Live po, maraming salamat, mga kapatid. Net, from Canada. Makaibigan kong narito ngayon. She's from Canada, is watching us. Wilson, okay. Si Brother Rick, God bless, God bless. Praise the Lord. Si Sir John, huwag kayong madadala sa pag-attend. Thank you, God bless. Regards to Sir Ma'am and Tita Milan, daming nanood ngayon. Praise the Lord. And hindi ko na kayo masasabihang lahat. And maraming salamat. And Reese, thank you for your introduction. And from now on, she's going to help us in this ministry as well as the others here. Thank you very much and God bless. Maraming salamat po. See you po. And you have the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Not living a defeated life, but a victorious life. God bless. God bless. Praise the Lord. Hallelujah.